Good day mga Lods, so plano ni Coach Timcon para sa Gilas Pilipinas ating alamin. At AJ Ido out sa Gilas Pilipinas para sa FIBA Asia Cup Qualifiers first window. Justin Brownlee, malaki ang posibilidad na makabalik na nga sa paglalaro para sa Gilas Pilipinas. Ito nga mga Lods ang ating pag-uusapan sa video natin ito, ngunit kung bago ka pa lang sa aking munting YouTube channel ay humihingi po ako ng likes, share and subscribe. Maraming salamat. So kahapon nga in-announce na nga ng SBP ang tinatawag nilang permanent Gilas coach. Ito nga ay si Coach Timcon. So matapos nga may announce itong si Coach Timcon bilang permanent Gilas coach ng ating pambansang koponan, ay naglatag agad itong si Coach Timcon ng kanyang mga plano na gagawin para dito sa programa ng Gilas Pilipinas. At pinangalanan nga niya agad ang kanyang 12-man pool. Ito nga ay sina Scottie Thompson, Chris Newsome, Jimmy Malonzo, CJ Perez, John Mar Fajardo, Calvin Oftana, Kai Soto, AJ Ido, Dwight Ramos, Carl Tamayo, Kevin Kiambao at ang naturalized player na si Justin Brownlee. So matapos ngang pangalanan ni Coach Timcon ang kanyang 12-man pool, ayon nga dito sa kanyang plano, gusto nga niya ito ay maging intact para nga daw ma-ensure yung player development na makakagawa ng tinatawag na one cohesive units. Ito yung plano ni Coach Timcon. At gusto nga ni Coach Timcon na bumuo ng isang team. Ito nga yung Gilas Pilipinas player niya. So isang team na nga ito mga Lods. At ang gusto nga niya dito, magkaroon nga ito ng tinatawag na chemistry dahil nga matagal nga sila magsasama-sama dito. So ibig sabihin nga dito mga Lods, ito nga 12-man pool team na bubuuin ni Coach Timcon, ito ay pang matagalan na nga. So ayon nga rin sa report ng Spin.ph, sinasabi ni Coach Timcon na itong binuo niyang 12-man pool, ito na rin yung mga lalaban para sa mga window games nitong ating Gilas Pilipinas. So kung mayroon rin tayong laban sa Southeast Asian Games, sa Asian Games, sa World Cup Qualifiers, sa FIBA Cup o sa FIBA Cup Qualifiers, so expected na nga natin daw na itong mga players na nabanggit niya, ito yung makikita natin na maglalaro dyan sa international na torneo. So maganda nga itong plano ni Coach Timcon dahil itong ating mga player na kanyang binubuo, magkakaroon ito ng tinatawag na chemistry as a team, which is ito nga mga Lods ang kagandahan sa isang koponan, dahil kung magkakaroon sila na magkakaamuyan na nga sila dito mga Lods, ang term natin dyan. So magkakilala sila, so matagal kasi sila magsasama-sama. So ito ay magiging malaking tagumpay para sa Gilas Pilipinas sa tingin natin nga mga Lods, dahil magsasama-sama sila sa pagkatalo, sa mga panalo. So ito yung magiging leksyon nga sa kanila para mag-grow as a team. Yun ang gusto ni Coach Timcon para dito sa binubuo niyang Gilas Pilipinas team, ang tawag niya dito. So katulad din ng isang koponan sa PBO, sa NBO, so anumang koponan sa basketball, hindi dito maiiwasan na magkakaroon ng injury nga mga Lods. Kaya dito papasok na yung mga tinatawag ni Coach Timcon na mga reserba para dito sa mga hindi naasahan na pagkakataon. Ngayon punta naman natin itong report patungkol dito sa naturalized player natin na si Justin Brownlee, na ayon dito kay Coach Timcon sa report niya, may indication na itong si Justin Brownlee ay makakapaglaro para sa first window ng Gilas Pilipinas na makakalaban ng Hong Kong at Chinese Taipei. At ito naman ay sinigandahan naman sa report naman nitong si Arian Carlos Sacamos ng Spin.ph, na ayon nga dito, yung pagkakaupo nitong si Justin Brownlee o hindi paglalaro sa Barangay Ginebra San Miguel ay malaking tulong pala ito para dun sa kanyang suspension. So ayon nga dito sa karagdagang report, sinasabi ng SBP official na ito ay tinatawag na ban, retroactive ban para sa kanya. Meaning nga daw dito, itong pagkaka-sideline nga ni Coach ni Justin Brownlee mga Lods ay simula sa pagka-announce na pagiging positive niya ay nag-umpisa na nga yung count doon. So yun ang sinasabi dyan sa retroactive ban na ni Justin Brownlee.
So ito rin daw ay tinatawag na provisional o voluntary suspension ayon kay Miss Erica D. Kaya dito nga mga lods, kung bibilangin nga daw dito, itong suspension ni Justin Brownlee ay magtatagal ng 3 buwan, which is magtatapos nga ito by February 8. So bago magumpisa itong first window ng FIBA Asia Cup qualifiers, so makakapasok na itong si Justin Brownlee sa koponan ng Gilas Pilipinas. Kung itong retroactive ban ang pagbabasihan itong FIBA officials para dito sa kanyang sanction doon sa pinagbabawal na substance. So ngayon nga mga lods, malaking bagay din pala itong hindi nga paglaro nitong si Justin Brownlee dito sa Commissioner's Cup. So as expected, itong si Justin Brownlee ay makakapaglaro na nga dito sa ating koponang Gilas Pilipinas. Dito naman mga lods, alam naman natin na itong si Justin Brownlee ay hindi na ito masyado mahirapan mag-adjust dahil itong si Coach Tim Con ay matagal na nga niya itong coach. Magkasama nga sila, almost 8 years na sila magkasama dito sa Barangay Ginebra San Miguel at maging dito sa Gilas Pilipinas, at may mga gold medal na nga sila ditong pinagsamahan. At ayon nga dito sa report din ng spin.ph ni Arian Carlo Sacamos, expecting nga itong retroactive 3-month ban para kay Justin Brownlee. So supposed to be itong kanyang ban, nagumpisa na ito nung in-announce ang pagiging positive niya. So simula noon hindi na nga siya napasama dito sa Barangay Ginebra San Miguel, kaya sinasabi dyan sa report na nag-umpisa na yung count doon sa kanyang suspension, which is matatapos na nga ito mga lods. So good news nga ito mga lods para dito kay Justin Brownlee at saka sa Barangay Ginebra San Miguel, kasi anytime makakabalik din itong si Justin Brownlee kung walang mga laro itong Gilas Pilipinas dito sa kanyang koponan na Barangay Ginebra San Miguel. So alam naman natin ang Barangay Ginebra San Miguel ay nangungulila nga dito kay Justin Brownlee dahil sa hindi nga ito nakalaro ngayong PBA Commissioner's Cup. So win-win situation ito para sa Gilas Pilipinas at siyempre para dito rin sa Barangay Ginebra San Miguel. So ang kagandahan dito, malilip na nga itong pagkakaban kay Justin Brownlee, makakatulong pa itong si Justin Brownlee para dito sa Gilas Pilipinas. So ngayon puntahan naman natin itong report regarding naman dito kay AJ Ido. So ayon dito sa report din ng spin.ph, ayaw nga ni Coach Tim Con na palitan itong si AJ Ido kahit itong si AJ Ido ay mayroong iniindang injury. So dahil nga dyan sinasabi ni Coach Tim Con yung philosophy niya na keeping the entire Gilas pool together for extensive period. So hindi pa palitan ni Coach Tim Con itong si AJ Ido. Ayon nga sa kanya, gagamitin nga niya itong natitirang 11 player niya at i-reserva niya yung pang 12 spot para kay AJ Ido. So alam naman ni Coach Tim Con kung gaano ka-defensive player itong si AJ Ido nung naglaro ito sa FIBA World Cup at isa nga ito sa mga rebounder din ng Gilas Pilipinas. So ito yung nakikita ni Coach Tim Con na sinasabi nga niya na in time pag naging healthy na nga itong si AJ Ido ay maaari na itong maglaro para dito sa Gilas Pilipinas. So maraming salamat mga lords.